an upper. Mga Nueva Ecijano, ang programang Kalinga ni Ria Vergara at ang paborito niyong si Jay sa Double J. Nasa CLTV na! Ang tinig ng ikatlong distrito ng Nueva Ecija, Ria Vergara at ang ama ng pagbabago at progreso sa lungsod ng Cabanatuan, Jay Vergara, ang mag-uulat tungkol sa mga napapanahong kaganapan at mga proyektong nakalaan para sa taong bayan. Sabado, alas 7 ng gabi, subaybayan si Ria Vergara at Jay Vergara dito lang sa CLTV. Masusing pinaghahandaan ng clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon tungkol dito. Matatanda ang sinimula naming ipaliwanag ang proseso ng clinical trials sa unang serye ng ating explainer videos. Kung hindi nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong i-access gamit ang link na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa regulatory stage o paano pinahihintulutang bilhin at gamitin ng bakuna sa COVID-19. Sa panahon na may pandemya at walang aprobadong bakuna o gamot para sa isang sakit gaya ng COVID-19, ang isang bakuna na nasa phase 3 clinical trial na kinakitaan ng magandang datos batay sa di bababa sa kalahati ng itinakdang bilang ng kalahok o tinatawag na interim data ay ang mga bakunang maaaring mag-apply ng Emergency Use Authorization o EUA. Ang EUA ay pansamantalang pahintulot sa limitadong paggamit ng bakuna. Ang paggamit nito ay may sinusunod na pamantayang itinalaga ng Food and Drug Administration or FDA. Bagamat mayroon ng mekanismo sa pagbibigay ng EUA, mahalagang ipagpatuloy pa rin ang pagsasagawa ng Phase 3 clinical trial ng mga bakuna. Sapagkat, una, mabibigyan lamang ng Certificate of Product Registration o pahintulot na maibenta sa publiko ang isang bakuna kung may kumpleto na itong datos ng Phase 3 clinical trial. At pangalawa, maaaring bawiin ng FDA ang EUA sakaling magkaroon ng tinatawag na serious adverse events bilang resulta ng pagbabakuna. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng CPR o Certificate of Product Registration, sinusuri ng FDA ang kabuuang datos ng Phase 3 clinical trial base sa disenyo ng clinical research. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang pagsusuri sa resulta na nakuha mula sa Phase 3 clinical trial na ginawa sa Pilipinas. Sakaling may trial size din sa ibang bansa. Dagdag pa rito, maaari ring mag-apply ang ibang vaccine developers ng EUA at sa kalaunan ng CPR sa Pilipinas, kahit wala silang clinical trials na isinagawa sa bansa. Basta kumpleto ang maisusumitin nilang mga dokumento mula sa pre-clinical trial hanggang sa phase 3 clinical trials, base sa hinihingi ng FDA. Ang FDA lamang ang may kakayahang magbigay ng EUA at CPR sa bakuna.
matapos nitong suriin ang mga resulta ng clinical trials upang siguruhin na ang bakuna ay ligtas at epektibo ayon sa nararapat na scientific standards. Patuloy tayong maging maalam at mapagmatsyag. Abangan ng iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Res Bakuna, kasangga ng bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Take full advantage of the power of TV and digital media when you advertise with CLTV. Through CLTV, you can now have your very own TV commercial for your business at a reasonable cost. And not only is your business authenticated by a reliable and trusted TV station, you can also reach our captive audience through CLTV's various digital media platforms at the same time. Contact us to avail of these exciting advertising opportunities. Balita, pekeng impormasyon. Sigurado ka ba na tama ang balita napapanood mo? Huwag maging biktima. Gaya ng COVID-19, Narito na ang malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Ng trabaho kanya raw tututukan. O ng mas magandang kita
rin ang pagpapaunlad ng fish smoking industry. Ang TBI program ay pinondohan ng Bureau of Agricultural Research. Rainiel Pawid, CLTV News. Kabilang na rin sa mga tatanggap ng bakuna kontra COVID-19 sa lungsod ng Angeles ang mga 12 hanggang 17 taong gulang na individual. Magsisimula po ang pagbabakuna sa darating na November 5. Ayon kay Mayor Carmelo Pogi Lasatin Jr., target nilang mabigyan ng first dose ang lahat ng nabibilang sa naturang age bracket sa loob lamang ng 10 araw. Ang detalye ng balita niyan sa report na ito. Simula sa November 5, kasama na rin sa babakunahan sa Angeles City ang mga 12 hanggang 17 years old, batay sa atas ng alkalde ng syudad na si Mayor Carmelo Pogi Lasatin. Isasagawa ang pagbabakuna sa pamamagitan ng sundo bakuna sa barangay ng city government. Dagdag pa ni Lasatin na target tapusin ang vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Ipinaliwanag din ng alkalde na magkakaroon ng schedule bawat barangay para sa pagbabakuna. Sinabi naman ni IC Calagwas, ang Chief Advisor at Chief Implementer ng vaccination program ng syudad, oras na mailatag at matapos ang guidelines at scheduling, iaanunsyo ito sa Facebook page ng City Information Office. Sa mga minor na tatanggap ng bakuna, dapat daw kasama ang kanilang magulang o legal guardian. Kung kabilang naman sa comorbidity group o may kasalukuyang health conditions, dapat may medical clearance mula sa doktor. Samantala sa Sundo Bakuna Program, libreng service ang handog ng city government at idinadala mga Angelenyo sa 2 mega vaccination sites. Ito ang City College of Angeles at Angeles City National High School. 6 na bus at 10 jeep ang ginagamit para rito. Samantala, as of October 28, 247,932 na ang nakatanggap ng first dose ng COVID-19 vaccine sa syudad, habang 170,861 naman ay fully vaccinated na. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pananakit ng Chinese employer sa isang empleyadong Pinay na kuna ng CCTV. Biktima, nagsampa ng kaso laban sa amo. Issue ng kontraktualisasyon, di raw prioridad ni Moreno. Pagbibigay ng aga ng trabaho, kanya raw tututukan. At tricycle drivers at tsoper ng jeep umaaray sa mataas na presyo ng krudo. Manatiling nakatutok para sa iba pang nangungunang balita ngayong araw. This program was brought to you by Shore 360. Sobrang pag-aalala ko nung nag-positive sa COVID-19 ang matagal ko ng kaibigan na si Mama Ten. Buti na lang, gumaling siya. Kaya magpa-rest bakuna na para may extra proteksyon. Oh,
Ready ka na? Oo naman, rest bakuna na tayo. Ligtas at mabisa ang lahat ng COVID-19 vaccine. Kaya magpa-rest bakuna na rin kayo. Kapag may rest bakuna, may iwasan natin ang malubhang kaso ng COVID-19. Libre lang magpabakuna. Magtanong na sa inyong health center. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At ang inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa rest bakuna kontra COVID-19. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. I'm water. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Pumunta po tayo sa Heroes Hall sa siyudad ng San Fernando. Nandoon po ang ating kasamang si Paulo Santos para saksihan ang ceremonial lighting, no? Yung kung sabay-sabay ng pagpapailaw sa mga parol sa siyudad San Fernando. Kung na talagang simula na nga po ng Pasko, no? Diyan po sa siyudad ng San Fernando. At sa mga sandaling ito, andyan po ang ating kasamang si Paulo G. Santos para bigyan po tayo ng update. Paulo, kumusta na? Ano na ang mga nangyayari dyan? Ito na ang inaabangan Jen, ng mga Fernandino. Gayon na rin yung mga sumusubaybay. Ito. Kung nagka-countdown na sila Jen, pakita ko lang. Ayan, andito si Mayor Edwin Santiago at si Vice Mayor Jimmy Lasatin para pangunahan nga itong ceremonial lighting, no? Itong malaking parol na nandito sa Heroes Hall. At ang inaabangan lang nila Jen, ay ang ating ring broadcast dyan sa CLTV News. Sige po, mag-countdown na po kayo, Mayor at Vice Mayor. Sige. Ayan, anytime. In 5, hawak na po. 4, hawak na po, Mayor. 3, 2, and 1. Ayan. Home of the Giant Lanterns. Sumasayaw na ang mga ilaw dyan. At talagang Pasko na.
dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Na makakasama natin ngayon dyan ay ang ating alkalde muna, Mayor. Ito, live tayo sa CLTV News para makita nila itong buti, ito pong pagpapakita natin na kahit sa gitna ng pandemya, yan si Jen Salenga, naririnig ka, Mayor, sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa CLTV News, itong ceremonial na to, hindi na kompromiso at ang good news, Jen, alam mo, binabanggit ni Mayor Ed sa kanina, ay ito nga nasa alert level 2 na lang tayo. So, inaasahan na raw, kasabay nitong pagbubukas ng parol, ay ito namang pagluluwag at pagbubukas ng ekonomiya dito sa kapital ng Pampanga. Mayor, mapagpanon mo pa mo rin ang kakatamong kabalen na Fernandino ngayon. So, kare kabalenta mo, sinigyan tano rin parol tamo, nga banwa-banwa, sisimbolo, keng kultura tamo, yung tradisyon tamo, at pagkakilala na kay katamo bilang Fernandino, Kapampangan at Pilipino. At kita mo, mauli na rin kay katamo parol at yung pandemya o la pandemya. Akit mo, yung pami sa asanetong da, rin Pilipino, niya pinasabi mo natin, titak-titak, bubuklantane, ekonomiya tamo, uling. Kaya betala rin Fernandino, nalabanan tayo COVID, pero tuloy-tuloy pa mo rin yung laban tamo. Bangkanita, is tumibuklat siya in kalakalan tamo, de Fernandino, bilang matapumpel. Sabi, ngayon yung Pasko, burita mo, Paskong masaya. Sabi nitang, itamo alert level 2 tamo, yung pabasko tamo. Kaya Fernandino, nasisimbolo. Ayan, kasati kay parol. Diyan, daramdaman na ka, Mayor. Patati kang buring iwat lang kaya. Yes, magandang gabi po sa inyo, Mayor. Naka-live po tayo ngayon sa CLTV News at kitang-kita po namin na napakaganda ng mga pailaw diyan po sa harap po yan ng Heroes Hall. At Mayor, ito pong ceremonial lighting na ito, tulad po ng nabanggit nyo, yearly naman po natin itong ginagawa. Pero ngayong taon na ito mukhang mas meaningful, mukhang mas significant po, dahil po sa tayo ay nasa panahon pa rin ng pandemya. At malaking bagay po, Mayor, ito pong mga pailaw na ito sa Ciudad San Fernando para kahit papaano makatulong po sa ating mga kababayan, maibsan yung pong lungkot na nararamdaman. Nabanggit nyo rin po, Mayor, na nasa alert level 2 ang Ciudad San Fernando. Ibig sabihin po ba na nito magiging masaya ang pagsalubong ng Kapaskuhan dito po sa Ciudad San Fernando? Jen, alam mo naman, ang pandemya ito ay hindi pa natatapos na sa kaganahan tayo. Pero sa pagkung ito, ang ibig sabihin ay kontrolado at namamanage pa ng healthcare system natin sa pamamagitan ng ating mga medical worker, frontliner at kababayan natin na ang Paskong ito ay magiging masaya dahil nakikita natin ang pagkakaisa ng mga Fernandino at katulong natin ng mga Kapampangan, of course, bilang Pilipino. Pero Mayor, tama po ba, hindi lamang dyan sa harap ng Heroes Hall, mayroon pong mga pailaw, I believe, sa buong San Fernando po, may mga pailaw din po kayong inilagay para maging masaya, yung ating mga Jen, ganito, ang main thoroughfare, ang bilang pintuan ng Ciudad San Fernando, so makikita natin sa buong mundo na pinapakita natin ang mga naggagandaang parol na parol San Fernando at lahat ng papasok, including yung mga simbahan at ang mga barangay. Kaya nagkaisa ang buong Ciudad San Fernando na ang pagkikilala sa atin ay ang Ciudad San Fernando ay lugar ng mga magaganda at giganting parol. Yun ang pinapakilala natin sa buong mundo. Kaya cultural, tradition at industriya na sinasabi ko nga
sa gitna ng pandemya, bumaba lahat ang kinakalakalan, industriya, pero umangat ang industriya. Na pagsulong ng ekonomiya para sa sakyan na pinaandar natin ang siyudad San Fernando. Na tuloy-tuloy. Maraming salamat sa iyo, Mayor. Then, pansin natin Thank you very much po, Mayor. Oo. Mayor, salamat po. Itong pagpapailaw dito sa Higanting Parol ngayon, Jen, ang bida nga, pati ng konseho nitong Ciudad San Fernando ay ang pag-aaral daw nila na buksan na rin itong ilang o magpaluwag sa ilang negosyante dahil alam mo naman pagka Christmas season na dyan, ito na rin yung panahon para upasyalan itong ating pong Christmas capital dito sa ating bansa, ang Ciudad San Fernando. Ayan, naglalaro na ito parol dyan at talagang Paskong-Pasko na dito sa paligid ng Heroes Hall. Jen, sige, go ahead. Oo, Paolo, nabanggit mo nga na atraksyon yan sa Ciudad San Fernando at hindi lamang mga Fernandinos ang makakakita niyan dahil nga marami ang sa ating mga kababayan ang dumadaan sa Ciudad San Fernando. May paalala ba ang LGU doon sa mga papasyal naman para may mga sigurado, Paolo, na bababa dyan para magpa-picture, para ma-capture yung ganda ng mga pailaw dyan sa Ciudad San Fernando. Particularly, ang laki ng parol dyan sa harap ng Heroes Hall. Totoo ka dyan, Jen. Isa rin sa abiso nila, ang pandemya ay hindi nawawala at yung minimum public safety standard ay kailangan pa rin nating hindi makalimutan yan. At ang buti lang nito na unti-unti nang naiilawan itong major thoroughfare at itong landmark ng Ciudad San Fernando, hindi daw po pwedeng mawala yan dahil para sa mga Kapampangan, ito'y simbolo ng pag-asa. At asahan na rin din, yung Giant Lantern Festival ay hindi raw yan mawawala dito sa Ciudad San Fernando. Jen. Yan, isa pa sa inaabangan, yung GLF, tuloy na tuloy po yan. Virtual at syempre, Paolo, mapapanood yan ng live dito sa CLTV sa December 16, alas 5 po ng hapon. Anyway, maraming salamat sa iyong pagtutok. Yan po ang ating kasamang si Paolo G. Santos na nagre-report po live sa City Hall ng Ciudad San Fernando. Maraming salamat, Paolo. Sa ibang balita po tayo mga karehiyon, nakuhanan ng CCTV camera ang aktwal na pananakit ng isang Chinese national sa kanyang empleyadong Pinay. Dahil sa kanyang sinapit, nagsampa po ng kaso ang biktima laban sa kanyang amo. Tumanggi namang magpa-interview sa ating news team ang kampo ng akusado at sinabing ang abogado na lamang nila ang maglalabas ng pahayag. Narito ang report. Nagsampa ng kaso laban sa kanyang Chinese national na amo ang empleyadong si Mary Chris Icasas. Kwento ng biktima, pinagbuhatan umano siya ng kamay nang inireklamong dayuhan na nakuhanan pa mismo ng CCTV camera. Bago pa ang mismong pananakit, makikitang mataas na ang emosyon ng amo at nagawa pang sipain ang isang silya. Dahil dito nakarinig daw ng malakas na kabog si Icasas, dahilan para kanyang silipin ang kuha ng CCTV camera. Pero laking gulat na lamang niya dahil nang mahuli siyang inuusisa ito. Siya ang napagbuhatan ng kamay ng dayuhang kinilalang si Steve Howe. At nakita niyo po ako na nare-review ko ito. Dahil sa pag-review ko pong ito, nagalit po siya at doon na po nagsimula na hinampas niya po ako ng wooden board. And then, sinampal niya po ako, tinadyakan niya po ako, at nagawa niya po akong sapakin po, ganun po. Ayon kay Icasas, sinikap niyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa pananakit ng amo, ngunit hindi niya kinaya ang lakas nito. Anya inawat na umano ang amo nilang Chinese national ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Naawat po nila, pero po, yung amo po namin hindi po siya nagpapaabot. Patuloy pa rin po siyang nananakit. Kaagad na nagsumbong sa mga otoridad ang biktima. Yes po, yung sa mga kasamahan po ng suspect, may parang
hindi pa po pagkakaunawaan na parang gusto po nila akong kausapin pero ayoko po makipag-usap sa kanila dahil wala naman pong dahilan para kausapin pa po sila. Ganun po. Parang bigla po siyang nagalit po sa akin at sinabihan niya po akong dayo lang daw po ako dito. Naisilbi naman agad ang warrantless arrest at na-inquest ang Chinese national. Ngunit dahil slight physical injury lamang ang naiakyat sa piskal, kaagad itong nakapagpiyansa. Paano ko po ngayon na mas pagtingin pa po yung kaso sa kanila para mas ma-focus po sa akin, mas mabigyan po ng ang hustisya po yung ginawa po sa akin ng amo ko na hindi po talaga deserve na, lalo na po na babae po ako. Sinikap ng CLTV News na kuhanan ng panig ng management ng nasabing factory na sinasabing pagmamayari ng inirereklamo. Ngunit sagot ng manager nila na nagpakilalang si Iris Arcilla Montalban, ang abogado na lang daw nila ang kausapin namin. Na ipadala po sa amin yung kopya ng CCTV dito ho sa pananakit ni regarding po sa lahat ng yan, yung attorney ko na lang po yung sasagot regarding sa lahat ng yan. Thank you. Samantala, nitong Agosto, ilang manggagawa rin ng naturang factory ang dumulog sa National Labor Relations Commission o NLRC para magsampa ng kaso laban sa management dahil umano sa pang-aabuso at di makatarungang tanggalan sa trabaho. Paulo G. Santos, CLTV News. Naniniwala raw si presidential aspirant at Manila Mayor Isko Moreno na may tamang panahon para buksan ang usapin ng kontraktualisasyon. Para sa Aksyon Demokratiko Standard Bearer, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ngayon ang pagbibigay ng kagyat na hanap buhay sa mga Pilipinong apektado ng krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Narito ang report. Hindi nahinto ang trabaho ni Raymond Tipon kahit na apektado ng krisis dala ng pandemya ang basket exporting company na pinagtatrabahuhan nito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Hindi raw bababa sa 200 manggagawa ang kasama niyang nagtatrabaho sa planta sa Barangay Lara na binisita nitong Huwebes ni Presidential Aspirant at Manila Mayor Isko Moreno. Sa nalalapit na eleksyon, isa lang daw ang hiling ni Tipon mula sa kagaya ni Yorme na nag-aambisyon na maupo sa palasyo. Meron po silang malasakit sa manggagawa. Pagdating sa kalagayan ng mga manggagawa, madalas una sa usapin ang isyu ng kontraktualisasyon. Katunayan, mismong si Presidente Rodrigo Duterte nangako noong siya ay nangangampanya pa lamang na kanyang bubuwag obrero. Pero matapos maghain ng batas ang Kongreso at Senado na wakasan ng endo, vinito ito ng Pangulo dahil mawawalan daw ng balance sa mga industriya at mailalagay ang mga negosyante at kapitalista sa alanganing sitwasyon. Pero kung si Manila Mayor Isko Moreno Dugoso raw ang tatanungin tungkol sa endo, tsaka na muna raw problemahin ito. Ang mahalaga raw ang makapagbigay ng agarang trabaho sa mga Pilipino, lalo't nahaharap ang lahat sa krisis. Ako, that's the least of my problem. What I want is for you to have jobs. Jobs. Temporary, immediate, basta maghanap buhay ka muna. Pag umuunlad na tayo, balikan natin yung issue na yun. For now, we must find a way how to stimulate as government, to stimulate businesses so that they can sustain jobs. Sa pananaw ni Moreno, mas mabuti na raw na tanging ang malapit sa katotohanan lamang ang kanyang sabihin sa kampanya kaysa magbigay ng mga pangako na mapapakulang. Paulo G. Santos, CLTV News. Malaking pasakit daw para sa mga tsuper ang sunod-sunod na oil price hike sa nakalipas na mga linggo. Hirap na raw sa pagkuha ng pasahero dahil sa pandemya, patuloy pa ang dagdag singil sa presyo ng mga produktong petrolyo. Panawagan po ng ilang driver magkaroon ng umento sa pasahe habang ang ilang mambabatas may mungkahiring batas na dapat daw ipatupad sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balitang yan sa report ni Rainiel Pawid. Sa loob ng halos 2 buwan, sunod-sunod ang pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.
Nito lamang ikalawang linggo ng Oktubre ay nagpatupad ng dagdag na 1 peso at 50 centavos sa kada litro ng diesel, 1 peso at 45 centavos sa kerosene, at piso at 30 sentimo sa gasolina ang ilang kumpanya ng langis. Kaya naman ang ilang tsuper ng jeep at tricycle driver sa Pampanga hindi na rin mawari kung anong diskarte ang gagawin upang kumita. Wala nang naiuwi. Nandun lang sa gas. Saan po, 4 na litro sa isang araw na uubos. Ngayon po, na lang po, 2 o 3. Kaya naman kahit naiintindihan umano ng mga tsuper ang hirap ng buhay, wala silang ibang hiling kung hindi umento sa pasahe. Mas maganda kung magtataas ng pamasahe. Ang tsuper naman ng jeep na si Ferdinand Gina, nananawagan na sa gobyerno na gumawa ng mga regulasyon na magpapagaan sa buhay ng mga driver ng pampublikong transportasyon. Dapat ayusin nila. No? Para makakinawa naman kami. Samantala ang ilang mambabatas ikinabahala ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Senator Win Gatchalian, dapat buhayin ng gobyerno ang Pantawid Pasada Program bilang ayuda sa mga sektor ng pampublikong transportasyon. Si Senator Bongo naman umapila sa Department of Energy, Department of Agriculture at Department of Transportation upang agad na mapag-aralan ang pagbibigay ng fuel discounts o subsidy. Ito'y para sa mga nasa sektor ng public transport, food deliveries at iba pa. Kamakailan lang din ay naghain ang Makabayan Block sa Kamara ng panukalang patawan ng price freeze ang mga pangunahing produkto na kasali sa Price Act tulad ng tinapay, bigas, mga delata, karneng baboy, baka at manok, at maging mga sabong panlaba. Sabi ni Gabriela Representative Arlene Brosas, tangi ang mga basic necessities and prime commodities lang ang pwedeng patawan ng price freeze. Pero hanggat wala pang aksyon kaugnay nito ang mga mama at aling tsuper na pumapasada, tiyak magtitiis na naman daw muna. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, kilalanin ang kandidato para sa konsehal sa Porac na si Budi Malyari. Comics at video na nagtuturo ng pagiging matapat sa pag-aaral inilunsad ng DepEd Central Luzon. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ako po ang inyong lingkod, si Manong Willie Dar, mula sa Kagawaran ng Agrikultura. Akin po kayong inaanyayahan na tumutok sa Agri-Balita, Central Luzon, dito sa CLTV 36 upang maging updated sa mga balitang magsasaka at mangingisda. Tuwing Lunes naman, sa ganap na alas 10 ng umaga hanggat alas 12 ng tanghali ay mapapakinggan ang Ani at Kita sa Agrikultura sa RW 95.1 FM kung saan ay ating binabahagi ang mga bagong kaalaman sa agrikultura. Patuloy na makilahok sa mga programa ng Kagawaran ng Agrikultura upang ating makamit ang masaganang ani at mataas na kita para sa lahat. Maraming salamat po. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080.
Haba po ng traffic sa EDSA, pabayaan ko po na umihi. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Why do humans have a desire to go up and over and not around? For some, it's not just about going against the tide, but also being over their doubts about the world and knowing that they can make it better. Truth is, we go up and over what's ahead of us so we can overcome the biggest obstacle, ourselves. New Ford Ranger FX4 Max. Live the Ranger life. This program was brought to you by Shore 360. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV.
Magandang araw! Maya Payaldo mga Bataenyo! Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Bataan sa pamamagitan ng ating cable partners. Mabuhay Cable TV Analog Channel 57. Bataan Space Cable Network Analog Channel 43. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 75, Analog Channel 66, at Digital Channel 36. Malasimbu Cable TV Corporation Analog Channel 41. Hermosa Cable TV Company Analog Channel 71. Kaibigan, tutok lang sa Central Luzon TV 36. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Nakilala siya bilang premyadong fashion designer dito po sa lalawigan ng Pampanga, pero sa darating na 2022, papasukin na rin ni Buddy Malyari ang politika matapos siyang mag-file ng kandidatura para sa pagkakonsehal sa munisipalidad ng Porac, Pampanga. Nais daw maging kinatawan ng LGBTQIA+ community. Ano nga ba ang katangian ni Buddy Malyari at ano ang kanyang mga plataforma kung papalaring maluklok bilang konsehal? Magandang gabi po sa inyo, Sir Buddy Malyari. Welcome po sa topic. Kumusta po kayo? CLTV News, kumusta po kayo? Hi ma'am, good evening po. Unang-unang lahat. Good evening Pampanga, good evening CLTV 36, good evening po sa inyong lahat. At good evening sa Porac. Nabanggit ko yung topic kasi na-invite ko po no, sa programang topic si Sir Buddy Malyari. Pero nung panahon na yon, Sir Buddy, yung iyong mga likha no, ang pinag-uusapan natin. But this time, papasukin mo na ang mundo ng politika. Bakit mo naisipang tumakbo, Sir Buddy? Ganito po ma'am, actually po para pong God's calling. Gusto ko pong parang may nagpahiwatig sa akin na dati po kasi, bata pa po ako, madam, tumutulong na po ako. Ngayon, parang paggising ko lang po na parang una po nag-greet lang po ako sa mga kabayan ko. And then, siguro po, tapos sumingi po ako ng sign. Sabi ko, Lord, kung gusto niyo pong ito yung ibibigay niyo po sa akin,
para ipagpatuloy ko po ang pagtulong sa aking kababayan. Bakit po hindi? Wala naman po ako karapatan umindi kung kagustuhan nyo naman po. Sabi ko pong ganun, madam. Ang alam ko po, bukod sa pagiging premyadong fashion designer, no, kayo po ay advocate din, no, ng karapatan ng mga LGBT community, no? Isa po ba ito sa nagtulak Opo. din sa inyo para pasukin po ang politika at maging boses, no, ng LGBTQ community dyan po sa bayan ng Porac? Apo, Opo. Ano po ang plano ninyo, Sir Budi, no? Kung kayo po palaring makapasok, no, bilang konsehal ng bayan para ng mahinahis. Porac? Madam, unang-una po kaya po humabol po ako unang-una para sa mga Earth Angels LGBT po ito. Hindi lang po sa mga ka-LGBT ko po, bagkus sa mga po maliliit na businessman. Alam niyo naman po, recently, tinamaan po tayo. Hindi lang po siguro ako, kundi yung mga ibang kamukha ko po nagbi-business. Honestly po, natamaan po tayo, lalo na sa field ng industry po ng event. So gusto ko po sanang, kaya po ako mabol para po yung mga kasamahan ko po na mabigyan po kami ng kahit paano ng mga skills kung paano po magkaroon po ng panibagong business po aside po sa mga ibang fashion industry po. Opo. Sir Budi, maliban po doon, ano po ba yung plataforma na ilalatag po ninyo? Ayan, kung nakikinig po yung ating mga kababayan sa Porac, ano po ang plano ho ninyo? Kung kayo po ay palaring maging konsehal ng bayan, ano po ang plataforma po ninyo? Yan, nagkakaroon po tayo, no, ng problema sa internet connection. Well, anyway, ayan. Sir Budi, Apo. ano po ang plataforma po ninyo, no, para po sa bayan ng Porac? Una-una po ma'am kasi nagaling po ako sa farm. Ang parents ko po ay tubong dagdag dahil alam ko po nagiging frontliner din po sila. Umiikot po sila gabi-gabi. Plus, yung pong mga ka-LGBT ko po na may hidden talent, madam, na sana encourage them para po i-boost po nila kung ano po yung mga talentong naibigay po nila sa kanila. Ilan lang po yan po sa mga plataforma ko po ang gusto ko pong maiano sa paghabol ko po ngayong 2022. Tapos po, gusto ko rin pong yung mga atoda, ganyan, kung ano po yung mga benefits na pwede ko pong i-pass kapag po nanalo po ako ng konsehal, madam. Alright, good luck po sa inyo, Sir Budi Malyari, no, dito po sa bagong nais po ninyong pasukin, no, na larangan ito po mundo ng politika. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. Salamat po, thank you po, God bless po. Mga karehiyon, Budi Malyari, siya po ay tumatakbo bilang konsehal sa bayan po ng Porac, Pampanga. Samantala, sa ibang balita po tayo, isa umano sa downside o problemang hinaharap sa blended learning setup ay ang online kopyahan. Kaya naman ang Department of Education Region 3 puspusan ng pagsusulong ng kahalagahan ng academic honesty and integrity sa mga estudyante at kanilang mga magulang. Kaugnay nito, ilang locally developed information education communication o IEC materials ang inilabas ng kagawaran upang magabayan ng tama ang mga mag-aaral. Kung ano-ano mga yan, alamin
Bilang bahagi ng layunin na panindigan ang academic integrity sa mga mag-aaral, opisyal ng inilunsad ng Department of Education Region 3 ang Locally Developed Information Education Communication o IEC materials na ipamamahagi at gagamitin sa rehiyon. Kabilang sa mga ito ang 8 comics at 3 advocacy videos na idinisenyo para sa mga estudyante sa lahat ng grade levels. Ang comics na may titulong Kring, ang kwento ni na Ian at Droid ay isa sa 8 ipamamahagi sa mga mag-aaral. Isinulat ito ni Mark Joel Reyes mula sa School Division Office ng Zambales. Tungkol ito sa smartphone na ang pangalan ay Droid at batang lalaki na si Ian na naging abusado sa paggamit ng internet platforms at na-addict sa paglalaro ng mobile games. Kinalauna nasira si Droid at doon niya napagtanto ang kanyang pagkakamali at nangako sa sarili na sasagutin ang kanyang modules gamit ang kanyang kaalaman at hindi lang aasa sa internet. Ang 7 comics pa na may titulong Hindi Okay ang Online Kopyahan, awit ni Tap-Tap, sina Matt, Tap at Pat, mga super estudyanteng matapat. Ang sagot sa problema ni Kaloy, mali pala ang mangopya, ang sikreto ni Lito at si Kara, si Raya at ang matabat na bata ay tumatalakay din sa mga sitwasyong hinaharap ng mga mag-aaral sa edukasyon ngayong pandemya. Kabilang dito hindi pagiging tapat sa pagsagot at pangungopya na hindi dapat tularan. Sa bawat kwento, may aral na mapupulot ang mga mag-aaral. Samantala, ang 3 advocacy videos naman ay produce ng San Fernando Elementary School Special TV Production Team. Tinalakay naman dito ang mga senaryo na nagpapakita sa isang estudyante na nagdesisyong maging tapat sa pagsagot ng kanyang modules, isang magulang na piniling huwag tangkilikin ng pangungopya at isang guro na nagpapaliwanag sa isang magulang kung paano i-compute ang grade sa ilalim ng distance learning modality. Maaring mabasa at ma-download ang mga IEC materials na ito sa official website ng DepEd Regional Office. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, isang teenager kabilang sa mga gumagawa ng higanteng parol. Kulturang Kapampangan dapat daw ipagpatuloy. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Magandang araw, Maya Payaldo. Naimbag nga aldaw mga Tarlakenyo. Mapapanood ang Central Luzon TV36 sa Tarlac sa pamamagitan ng ating cable partners. Concepcion Pay TV Network Incorporated Analog Channel 66. High-Tech Cable TV Incorporated Analog Channel 75 at Digital Channel 71. Leal Cable TV Network Incorporated Analog Channel 36. Central Luzon Cable Television Network Analog Channel 66. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pa mga nangungunang balita. Upang mapanatiling buhay ang tradisyon at kultura, dapat daw maipasa ito sa mga nakababatang henerasyon. Kaya naman dito po sa Pampanga, isang teenager ang nasa likod ng higanteng parol ng Barangay San Juan sa siyudad San Fernando. Ang kanyang role, taga-disenyo at taga-gawa ng rotor. Isang mahalagang bahagi po ng Giant Lantern para makapagbigay kulay at saya. Kilalanin po natin siya sa report na ito. Excited na raw na makapagpasaya ng mga tao sa darating na December 16 ang rotor maker ng Barangay San Juan na isa sa participating barangay para sa Ligligang Parol o Giant Lantern Festival 2021. Hindi nga kumpletong Paskong Kapampangan kung wala ang festival na ito. At para ito'y maging posible, mahalaga ang team na bumubuo sa mga higanteng parol. At ang nakatutuwa, maging mga kabataan aktibo upang panatilihing buhay ang tradisyon kung saan nakilala ang siyudad San Fernando sa buong mundo. Isa na riyan ang rotor maker ng Barangay San Juan na si John Luigi Flores, na 19 na taong gulang lamang. Nabibilang si John Luigi sa pamilya Flores na kilala sa syudad sa paggawa ng mga higanteng parol. Kwento niya, 10 taong gulang pa lamang pinapanood at nagpapaturo na siya sa kanyang mga tito at pinsan na eksperto sa paggawa ng giant lantern. Hindi raw madali ang proseso at lahat inaral niya. Literal na mahirap pero dahil sa kagustuhang matuto, siya na ngayon ang rotor maker ng kanilang parol. Sa una po, ginawa ko,
naglilinis po muna po ako ng mga parol, nagkakabit po ng flexi, nagpagawa ng parol. Hanggang tumatanda po ako, tinuturuan po ako nilang step by step, yung pahirap po ng pahirap. Hanggang ngayon, yung pag-electrical na po ng parol, pagguhit po ng sa rotor po. Gumugugol na higit 2 buwan bago mabuo ang parol mula sa disenyo, pagpintura ng bumbilya, paglalatag ng mga kable ng kuryente at marami pang iba. Pero ang pinakakomplikado ang paggawa ng rotor. Ito ang malaking bilog na nakikitang nakasakay sa mga malalaking truck. Dito nakakonekta ang mga kuryente at iniikot upang mapasayaw at mapailaw ang higanting parol. Kwento ni Flores, 2 taon daw niya itong inaral. Sa katunayan, ang pagdisenyo ng rotor na rin daw ang kanyang ginawang libangan. Dahil nga po hindi naman po basta-bastang by number din po siya. Kasi pag-aaralan nyo po talaga kung ano yung number ng mga sa parol po. Yung role po ng rotor maker, kung ano po yung napapanood nyo sa TV, yung kung ano pong pag-iba-ibang kulay ng lantern po, yung ibang laro-laro niya po, kami po yung gumagawa doon. Kami po yung nagkakabit ng mga play po sa rotor po. Kailangan lang po ng sanayan sa paggawa ng parol. Abala na raw ang team ni Flores sa pagbuo ng kanilang higanting parol. Mas pinaganda rin daw nila ito ngayong taon. Parehong paghahanda rin ang kanilang ibinubuhos kahit exhibition lang at hindi kompetisyon ng GLF 2021. Hindi po namin iniba kung paano po yung paghahanda namin sa mismong laban, yung competition po, kahit exhibition lang po, ganun pa rin po yung paghahanda namin. Para pag mismong ligligan po, makita po ng mga tao na masaya po sila kasi ngayon pong panahon na yun, may pinagdadaanan po tayong pandemya para makabawas po sa kanila yung lungkot na pagdadaanan po natin ngayon para makapagpasaya po sa kanila. Nasungkit ng Barangay San Juan ang favorite lantern itong nakaraang taon. Bukod sa Barangay San Juan, kasali din sa Ligligang Parol ngayong taon ang Barangay Santo Niño, San Nicolas, Santa Lucia, Bulaon, Telabastagan at Barangay Kalulot. Sa December 16 ang Virtual GLF 2021 na mapapanood ng live sa CLTV ng alas 5 ng hapon. Jennifer Salenga, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa ngayon po, ang hanging amihan o northeast monsoon ay nakakaapekto na po sa buong Luzon. Kasama na rin po ngayon ang Visayas. So ito po yung sinasabi ng mga nagdaang araw na ito po ay unti-unti na lumalakas. At sa ngayon nga po, ang Bicol Region, ang Eastern Visayas at Southern Quezon, sa kanila po ngayon yung maulap ang papawiri na may inaasahan po ang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidal at pagkulog. Ito po ay dulot ng malakas na hanging amihan sa kanila. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin po ang natitirang bahagi ng Visayas, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron lamang po tayong inaasahan mga isolated cases ng mga light rains. So ito po ay dulot pa rin ng hanging amihan. Samantala po ang Mindanao, ang nagpapaulan po sa kanila doon ay ang localized thunderstorm. So pinag-iingat pa rin po natin ang ating mga kababayan at damhin po natin ang medyo lumalamig na ang panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. At mag-ingat po tayo sa hanggang tanghali po, hanggang hapon dahil medyo maalinsaan po at mainit ang sikat ng araw. Magbaon po tayo ng gamit, panangga sa araw, panangga sa ulan. At magsuot rin po tayo ng komportableng damit para po hindi tayo mainitan o hindi naman din tayo mababasa ng ulan, hindi naman din po tayo giginawin o lalamigin. So pinag-iingat pa rin po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. 57 days na lamang po at Pasko na.